Hello guys, magandang araw po sa lahat. Magandang araw na lang po sa lahat. So ngayon is Sunday po ngayon. Ah, December 13. So 11:45 na ngayon ng umaga. So ngayon nandito pa rin ako sa tanim kong sitaw. So ipapakita ko naman po sa inyo guys yung tanim kong sitaw kung ano na pong update niya ngayon. So maraming salamat nyo guys sa pagsubaybay sa aking mga video na sa panood nyo ng aking video, sa lahat na nag-subscribe, na nag-like, nag-share. So thank you so much po sa inyong lahat. So hindi ko po kayo makalimutan guys. So bagong lahat, so nais ko muna kayo batiin ng magandang araw po sa inyong lahat. Have a blessed Sunday po sa ating lahat ngayon. Lahat ng mga kakilala ko, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga ka-farmers, mga ka-59 kong security guard. So lahat ng mga kaplido ko, kapamilya ko, lahat ng mga tao na nakilala ko, lahat ng mga tao na nag-support sa akin, kumusta pa kayo ngayon? Okay, so meron din tayo sinasabing silent viewer. Lahat ng silent viewer ko dyan, paramdam po kayo sa akin kasi alam ko na marami pa akong silent viewer dyan na hindi lang kumikibo. Okay, so nanood lang ng mga video ko. So after yung manood guys, i-subscribe nyo ako, tapos like and share, tapos mag-comment po kayo guys. Comment po kayo based sa nakita nyong video, kung ano po ang nakita nyong video. Mag-comment po kayo. Halimbawa, ang ganda namang tanim mo, pa-shoutout naman, ang daming bunga tanim po, pa-shoutout naman, parang ganun lang. So para i-shoutout kayo, para ma-mention ko po yung pangalan nyo dito sa YouTube channel ko. Okay, so guys, ngayon po ang pag-usapan po natin ngayon guys, maglagay naman po tayo ng fertilizer sa tanim natin sitaw. So bago po tayo maglagay, parang iikot ko muna kayo sandali sa tanim kong sitaw. So dahil ngayon is mainit na po yung panahon, mainit talaga yung panahon dito ngayon. Siguro guys mga 3 days na po yung araw-araw na palaging malakas yung init. So 3 days na po daw sabi ng brother-in-law ko, 3 days na hindi umulan dito. So okay lang, importante po, patuloy pa rin tayo dito. So isa-shoutout ko lang lahat ng mga nag-comment sa akin. Shoutout po sa inyo. Hindi ko na isasahin, dami po kayo. So lahat ng mga nag-subscribe sa akin, nag-support sa YouTube channel ko, maraming salamat po sa lahat. Palagi ko po ang pasalamatan at hindi ko po kayo makalimutan guys. Okay, so thank you po guys. Ulit-ulitin ko lang sa patuloy nyo po na pag-support sa akin sa YouTube channel ko. Okay, so thank you guys. So ngayon iikot ko na po kayo dito sa tanim kong sitaw. Sandali lang to guys. After mag-ikot, maglagay na po tayo ng fertilizer. Pakita ko po sa inyo yung paano tayo maglagay ng fertilizer. Sa bali 6 application na po guys. Pang-anim na po yung pag-apply natin ng fertilizer sa tanim natin na sitaw or string beans. Okay, so ikot muna tayo guys, sandali lang. So patuloy guys, ito na po yung sitaw ko. So may mga bunga naman siya guys. Oh, ito po yung bunga ng sitaw ko guys. Ito guys, siguro bukas, ngayon matigas pa siya guys. Oh, pwede pa ito harbisin. Baka pag lumambot nito, hindi na pwede siguro harbisin. Pwede pa sana, kaya lang hindi pwede gulayan kasi parang matanda na po, 'di ba? So mas maganda ito, oh. Medyo sakto lang siya, mahaba naman siya, tsaka malaki. Pag pinipisil ko, medyo matigas pa. Ibig sabihin, hindi pa ito siya matanda. So ilang dangkal to? Sa 2, 3, kulang na 4 na dangkal guys yung bunga ng sitaw ko guys. Oh. So mahaba talaga. So ito guys, oh, ito pa rin, oh. Tingnan nyo guys, oh. 1, 2, 3. Ganon din guys. Kulang-kulang lang guys na mag-4 na dangkal yung bunga ng sitaw ko. So ang haba talaga guys, no. So alam nyo guys, yung first harvest dito, nakapag-harvest na po kami dito. Yung unang harvest po namin is first day talaga yung harvest namin. After kasi tinanim po namin to October 12. Pag November 12, isa. So yung December 12 kahapon, 2 buwan po ito. Okay, 2 buwan po ito. Pero nagsimula dito kami nag-harvest, yung bardilo ko.
yung pagdating niya ng 49 days. So pagdating niya ng 49 days, so doon na po siya nag-start mag-harvest. So yung unang harvest po, 7 kilos. 7 kilos po yung unang harvest niya. So pangalawang harvest po namin dito is 16 kilos. 16 kilos po yung pangalang harvest. So yung pangatlong harvest po guys is 20 kilos po. So 20 kilos, 20 plus 16, 36. 36 plus 7 is 43 kilos na po guys yung harvest namin dito. So alam mo guys, yun na po 46 kilos yung harvest namin, tapos yung per kilos 40. So yung guys, 46 kilos guys times 40, kulang-kulang 2,000 po guys yung income ko dito, yung kita ko dito. Yun lang guys, basta yung harvest ko po dito 46 kilos, tapos yung per kilos 40. So siguro mga kulang-kulang na 2,000 po yung nabinta ko dito, yung nakita ko within 1 month lang guys. So ngayon patuloy pa rin tayo dito mag-harvest. Alam nyo guys, yung puhunan ko dito, yung isang lata guys na sitaw, yung bongga yung variety niya, 160 lang guys yung isang lata, 160. So ang laman po niya na boto more or less 500. So tapos yun lang guys ang gasto ko. Ilagay sa pagdating sa fertilizer sa abono, yung gasto ko dito. Hindi naman siguro abot ng 5 kilos yung abono ko, kasi yung pag-abono ko dito is drenching application talaga. Kasi yung drenching po, hindi tipid talaga yun sa abono. Kasi yung drenching, ibig sabihin, tutunawin muna natin yung abono sa tubig bago natin i-apply sa tanim natin, 'di ba? So, tipid talaga yung drenching application. So, ilagay natin mga 5 kilos guys. Yung 5 kilos is mga ano lang yun, 150. Kasi 25 yung per kilo, 'di ba? Yun lang guys, yung lagay natin mga 500 gasto ko dito, okay na, or hindi mag-abot ng 500 gasto ko dito. At saka pangalawa guys, yung pagod, yun lang. Kasi yung pagod normal lang talaga, yung kahit anong bagay guys, kahit anong trabaho, napapagod po talaga tayo, di ba? So pagdating naman sa gabi, pag matutulog na po tayo, pag gising natin sa umaga, yung pagod is wala na. So another trabaho na naman po tayo, di ba? So kung hindi tayo magtiyaga, kung hindi tayo parang kumakayod, no? So hindi natin maabot yung pinapangarap natin sa buhay. Dapat magsakripisyo po tayo talaga, di ba? So kahit nga yung mayaman guys, yung mga maraming pera, nagsakripisyo pa nga sila. Nagtatrabaho pa sila, halos magdamag yung trabaho nila, di ba? Totoo naman yung guys. Okay, so patuloy po tayo guys sa pag-ikot sa aking tanim na sitaw. Okay, so para makita nyo po, ikutin po natin yung taniman kong sitaw na sandali lang guys, konti lang naman to, hindi naman to marami, pero para sa akin, sapat na to sa akin, kasi dahil ako ay maliit na farmers pa lang, so wala akong budget. So konti-konti pa lang guys yung mga tanim ko na ipinakita ko po sa inyo, pero actually sa totoo lang guys, baka next time pag makaroon akong puhunan ng pera, so baka palawakin ko pa yung mga tanim ko dito. Okay, so patuloy pa tayo guys. Ito guys, ito, makakaba talaga guys yung bunga ng sitaw ko. So green na green talaga guys, kasi yung variety dito is bunga, green talaga yung kulay. Maraming variety yung sitaw guys, yung string beans. Mayroon siya sabing Negro Star, may Bigante, tapos mayroon bongga. Yung Bigante guys is kulay parang hindi yung totally green, parang yellow green po yung kulay. Yung Negro Star naman, yung Negro Star is black beans po siya. Okay, black po yung alison niya, yung buto niya sa ilalim. So tuloy tayo guys, ito guys, ito po yung sitaw ko. Ito guys. So maganda talaga yung tubo guys ng sitaw ko. Medyo mahaba talaga yung sitaw guys, Ito guys, 4 na dangkal guys, 4 na dangkal yung haba niya, Tingnan niyo po guys, Tingnan niyo po. So ang ganda talaga guys, masarap talaga pakiramdam pag nakakapag-harvest na po tayo sa mga time natin. Hindi ko lang guys napakita sa inyo yung pag-harvest namin, pero yung na-harvest talaga namin dito is 46 kilos na po guys. Masarap talaga feeling guys. Ito po, alam nyo guys, bukas ng umaga, madaling araw, mga 5 o'clock in the morning,
mag-harvest pa kami dito guys kasi bukas po yung schedule ko. Tapos yung pagbinta ko dito, dinadala ko po sa mga kaibigan ko sa mga kantin. Doon ko po ito binibinta. So hindi pa ako muna nagdala doon sa public market, doon sa Tacloban, sa Bagsakan area, hindi pa ako nagdala doon kasi kunti lang talaga yung tanim ko. Pang kantin lang muna to. So sa kantin, kuha siya ng 20 kilos, 10 kilos, okay lang naman. Kasi hindi naman malaki yung tanim ko. Okay, so patuloy tayo guys, ikot tayo dito sa tanim kong sitaw. Okay. So guys, oh. Guys, oh. Ang haba talaga. 1, 2, 3, 4. 4 dangkal guys, oh. Ito din guys, oh. 1, 2, 3, 4. 4 dangkal guys. Ang haba talaga ng sitaw ko. Ito pa guys, oh. Oh, ang haba talaga. Oh. Oh. Ang haba guys, oh. So medyo maraming bunga din guys, oh. Tingnan niyo po, oh. Oh. Sarap talaga sa feeling guys na pag nakita natin yung tanim na nagkakaroon ng bunga, parang nawawala talaga yung pagod natin guys, 'di ba? Totoo naman talaga 'yun. So guys, oh. Ah. So guys, oh. Tingnan niyo po mga ka-farmers ko, mga kakilala ko, mga kaibigan. Ito na po yung tanim ko. So ito na po guys, 2 months na pito guys ng 1 day. Nag 2 months to kahapon, 12 kahapon, December 12 kahapon, 13 ngayon. So 2 months na pito at saka 1 day. Okay, so nakapag-harvest na po tayo ng 3 pieces. 46 kilos na po yung harvest natin dito. So guys, oh. Oh. Alam nyo guys, yung puhunan ko is 160 lang yung isang lata. Isang harvest lang, bawin na agad guys. Totoo lang. Paano pa kaya guys kung malaking time natin, 'di ba? Parang magmimilyonaryo tayo dito sa pagtatanim lang, 'di ba? Totoo naman yung maraming naging mayaman guys dito sa pagtanim ng mga gulay. Nagiging milyonaryo talaga. Totoo nyo guys. Kasi yung iba, malaki talaga yung puhunan. Nagtatanim sila ng volume talaga yung pagtanim nila. Ibig sabihin ng volume, marami ba? Marami talaga yung mga tanim nila. So guys, oh. Tingnan nyo po. Oh. Sarap tayo feelings, oh. May bunga. Oh. Ito po yung bunga. Oh. Ang haba talaga. Masarap sa feelings, masarap sa pakiramdam, oh. So guys, oh, ang dami talang bunga guys, oh. Ang dami talang bunga guys, oh. Yung bunga, ito guys, bunga din, oh. Oh. Ang haba talaga ng bunga guys, grabe. Nakakatawa talaga. Ito guys, oh. Oh. Ito rin, oh. Ang daming bunga talaga guys. Kaliwa kanan guys. Maraming bunga talaga. Grabe, oh. Oh. So, ikot tayo guys, sandali guys, doon sa pabila, ikot sandali. Nagmamadali lang kami guys kasi magmamadali kami guys dito kasi mag alas 12 na po ng tanghali. Mainit na po guys talaga. So, ikotin lang po natin, iikot lang kami dito. Isang ikot lang para makita nyo po. So, yung bunga is madami talaga. Oh. Nakakatuwa talaga guys. Ang sarap talaga sa pakiramdam na marami talagang bunga yung tanim natin. Siguro bukas guys, oh, dami talaga guys, grabe. Oh. So guys, oh. Oh, tingnan niyo po guys, oh. Nakakatuwa talaga guys. Alam nyo, gayahin nyo po lahat ng sa lahat ng magsisimula pa lang dyan sa pagtanim, gayahin nyo po guys. Kasi yung layunin ko po dito guys, ito lang para makatulong po sa kapwa kong Pilipino. Lalo na po sa mga wala pang experience kung paano magtanim, no? So, kung gusto nyo matuto kung paano magtanim, i-search nyo lang po yung pangalan ko, John Libby Vegetable Tutorial Farming. So,
step by step yung guys yung pagturo ko sa inyo kung paano magtanim ng sitaw mula sa buto hanggang sa paglagay ng fertilizer, hanggang sa harvest, hanggang po ngayon. Okay? So, subaybayan naman guys yung aking mga video is talaga marami pa kayong matutunan talaga sa akin. So, hindi lang sa pagbibiro, ako po ay ito po ang sinasabi ko sa inyo ng katotohanan. Kasi guys, dito sa channel ko, hindi pa ako pwede magbitaw ng salita pag hindi pa ako sigurado. Lahat ng sinasabi ko dito, lahat ng binitawan kong salita dito sa YouTube channel ko, is talagang paninindigan ko talaga yan guys. Paninindigan ko talaga yan guys kasi may tiwala po ako sa sarili ko. Kasi lahat ng sinabi ko is kaya ko yung panindigan. Kung anong sinabi ko po sa inyo, ibig sabihin po, totoo po yan. So, parang effective po yan para sa akin. So, hindi ako magsabi sa inyo kung hindi ito effective para sa akin kasi nakakaya naman sa inyo kung magbigay ako ng information sa inyo na hindi naman totoo, di ba? So baka hindi na po kayo maniwala sa akin. So alam niyo po guys, ito na po yung resulta, ito na po yung ebidensya ko, no? So mula sa buto hanggang sa paglaki hanggang ngayon, pinakita ko po sa inyo guys step by step kung paano maglagay ng fertilizer, paano magtanim ng sitaw, no? So hanggang ngayon, harvest na po tayo guys. So, nakakatuwa talaga guys. So, maraming salamat niyo lahat ng mga noon ng video ko, lahat na nag-support sa YouTube channel guys. Maraming salamat sa inyo talaga. So, parang nagsisimula pa lang ako nito guys sa pagtatanim kasi marami pa tayong pag-usapan, saka marami pa tayong tatanim. So, kahit basta gulay lang, kahit anong gulay guys. Kasi hindi ko naman tong kaya guys sabayin sa pagtanim lahat, 'di ba? Hindi talaga kaya. Kasi alam nyo guys, ngayon, medyo nahirapan minsan ako kasi duty ako bilang security guard. So magtatanim ng gulay, nagbibideo, nag-edit, nag-upload ng YouTube, yung video ko sa YouTube. So parang mahirap talaga yung oras ko i-manage. Pero namamanage ko lang dahil po sa pagsakripisyo ko, parang namamanage ko lang yung time ko. So dahil din po sa tulong ng aking brother-in-law, siya po yung katiwala ko dito. Okay? So kaya nakapagtanim ako dito. Okay? So, ito guys yung ginagawa ko pag umuwi ako dito. Pinupuntahan ko guys yung tanim ko. Saka anong kulang, kailangan abunuhan. So, actually, every week talaga dito nag-apply guys ng fertilizer. So, every week talaga. So, patuloy tayo guys sa pag-ikot ng aking tanim na sitaw. Okay? So guys, tingnan nyo po talaga ng mabuti guys. So, nakakatuwa talaga si feeling guys, oh. Nakakatuwa talaga si feelings. Oh. Nakakatuwa talaga. Nakakatuwa talaga sa sarili natin guys, oh. Sa daming bunga guys, oh. Ang haba pa. Oh, tingnan niyo po talaga. Nakakatuwa talaga. Totoo talaga guys yung sinabi ko sa inyo guys. Panoorin niyo lang guys yung mga video ko. Oh. Yung mga video ko panoorin niyo talaga. Marami pa kayong matutunan sa akin, ha? Okay, so, tingnan nyo po. So guys, so, dami talagang bunga guys. So, kaliwa, kanan, maraming bunga talaga. So, bukas guys, mag-video ako ng konti bukas sa pag-harvest ko. Ipakita ko po sa inyo. Tapos, parang isisingit ko lang po sa introduction ko. Okay? So, ito guys, oh. Daming bunga talaga guys, oh. Yung iba, maliit pa, yung iba malaki naman. Okay? Ito guys, oh. Ang haba talaga guys ito guys, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat na dangkal guys. Ang haba niya, oh. Ang haba talaga. Ito guys, oh. Parang ganoon natin, oh. Parang yakapin natin, oh. Parang yakapin natin, oh. Grabe talaga guys, ang daming bunga. Nakakatawa talaga guys. Pag ganun din kayo guys, pag magtanim din kayo, pag magkaroon ng bunga yung mga tanim nyo, talagang matutuwa talaga kayo guys. Talagang matutuwa po kayo. Dami talaga. So guys, dahil mainit na po, so punta tayo sa walang init. So guys, oh. Parang tingnan nyo guys, parang yakapin lang natin, oh. Parang yakapin lang natin, oh. Ang daming bunga talaga, oh.
Oh. Oh. Nakakatuwa talaga sa pakiramdam guys. So guys, oh. 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 Ang dami talang bunga guys. Nakakatuwa talaga. Inulit-ulit ko lang guys kasi totoo naman po, di ba? Oh. So doon guys, daming bunga doon, oh. Doon daming bunga. So lahat siguro guys, daming bunga talaga. So hindi ko lang to guys isasahin sa pagpakita sa inyo. So actually, nakikita nyo naman po. Saka medyo naglinis kami. Naglinis to kapon. Nalinisan to nila kapon. Medyo malinis na po ng konti. Kasi madamo po. Ito ang resulta talaga pag walang plastic mold. So hindi natin isasahin sa pakita sa inyo. Kasi nakita niyo naman po guys yung epekto kung ano talagang resulta sa tanim kong sitaw. Actually, dami namang bunga sa totoo lang. Hindi naman sa pagbibiro, medyo may bunga naman talaga siya, no? So lahat siguro dito, papunta doon is maraming bunga talaga. So kasi mainit na guys, mainit na talaga. Nasunog yung balat ko, okay lang. Kahit mainit, walang problema yan. Hindi ko yan ininda. Kasi yan po ang buhay ng farmers guys. Umulan umaraw, mainit man yung panahon. Nandito pa rin kami para patuloy na magbigay ng kunting impormasyon para sa inyong lahat. Kahit sa kunting kalaman ay may matutunan pa kayo sa akin pagdating naman po sa pagtatanim ng mga iba't ibang gulay. Okay, so patuloy po tayo guys sa paglagay ng fertilizer ng tanim nating sitaw. Okay, okay guys, patuloy po tayo guys dito. Pinagpawis na talaga guys, pawis talaga ngayon. Okay lang guys, ganun talagang buhay ng farmers, no? Sakripisyo pa tayo, di ba? Normal lang yun, walang problema. So ang sukat natin ngayon guys, ito po ay pang-anim na application ng fertilizer. Ang sukat natin ito is isang lata na guys at kalahati. So ibig sabihin 225 grams na po sa complete na fertilizer. So ito po guys yung complete ko. Ito po yung complete fertilizer, complete ito. So walang ano dito guys, walang promotion kasi ito lang talaga yung ginagamit ko. Ito po yung nakasanayan ko guys, ha. So masarap maligo guys, oh. Masarap ng tubig, oh. Medyo malamig yung tubig, oh. Medyo, oh. Masarap guys maligo, oh. Kaya lang baka mapasma tayo. So kuha tayo ng isang lata guys dito. Isang lata. Ito na guys, isang lata na guys, oh. Lagay natin ito. Lagay natin. So dagdagan pa natin guys ng kalahati, no? Ito po ang sukat natin, isang lata at kalahati ng complete, okay? Ito po yung ito po ang pang-anim na po ito guys, ha. Pang-anim na po ito na application, bali pang-aning linggo na po ito guys. So ito na po guys yung kalahati. So eron din natin dito. Okay guys. Ubusin lang natin. Tapos katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, yung pinakita ko dito sa paglagay ng fertilizer sa tanim kong ampalaya. So kailangan din natin to guys, lagyan din ng isang latang urea para patuloy pa rin na magiging healthy po yung katawan niya, at saka patuloy pa rin na mag-healthy yung dahon niya, maging green talaga yung dahon niya dahil dito sa urea. Kasi yung complete po guys, ano po yun, para natin kami. Yung complete guys, para ano po yun, para patuloy pa rin na magbunga yung time natin yung complete. Saka yung urea naman para patuloy na malusog yung katawan niya, at saka para magpatuloy na maging green na green talaga yung dahon niya. Okay? So patuloy tayo guys. Ito po guys, oh. Isang lata guys, lata dito. Ihalo natin dito sa tubig, oh. Tapos guys, tunawin natin po ito. Okay? Tunawin po natin. Bilisan na natin guys pag tunaw. Ito yung gamitin natin lata para madurog agad. Kasi kung hintayin pa natin ito na matunaw guys, matagal to. Abot pa tayo mga 2 oras, 3 oras kasi yung complete po guys, matigas po yan.
ito complete guys, ito matigas po ito. Matagal ito matunaw, di katulad ng urea, parang asin lang, madali matunaw po. Okay, so kumusta po kayo guys? Palagi ko pa kayong pinakumusta kung saan man kayo ngayon, kung ano man po yung mga ginagawa nyo. Palagi po kayo mag-ingat. So shout out ko lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga nagtatanim ng mga gulay. Okay, shout out ko pa sa inyo. Lahat ng mga vloggers dyan, kamusta po kayo? Lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga nanonood ng mga video ko, nag-share, nag-like and subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. At saka hindi ko po kayo makalimutan guys. Okay, mga ka-5 kong security guard, kamusta po kayo? Ingat, status zero natin palagi. Always keep on monitoring po tayo guys. Okay, so malapit na po to guys matunaw. So hintayin lang natin ng ilang minuto. So habang hinahalo ko ito para matunaw, usap-usap muna tayo guys now. Usap muna tayo dito para po tayo ay magkaintindihan kahit sa konting lang, sa konting kaalaman lang po, no? Okay, tanim din kayo guys ng mga gulay. Sundan nyo lang po guys yung mga itinuro ko sa inyo. Parang basic lang yung guys, pero kahit basic, very effective yung para sa akin. So yun naman talaga ang pagtatanim ko talaga. Yun na talaga. Natunaw na po yung ano natin, yung buno na hinalos tubig. Mag-abaw na po tayo guys. Mag-abaw na po tayo ngayon. Kasi alas 12 na, nagutom na po kami ngayon. Alas 12 na po para mag lunch time na po ngayon, no? Happy lunch time nga pala sa lahat. Sa lahat ng kumakain dyan ngayon, okay? Shout out sa inyo dyan. Okay guys. Kumuha tayo guys ng isang lata dito. Ito guys, isang lata na po guys, oh. So, ilagay natin dito sa puno. Sa puno ng sitaw natin na tanim, okay? Yun lang guys. So, isang lata guys, isang puno lang. Depende lang sa inyo guys kung dalawahin nyo. Pwede naman dalawa, isang puno, dalawang lata. Pwede naman yung guys. So sa akin, isa lang muna. Kasi nagtitipid pa ako ng abono ngayon. So baka next time, pwede ko na dalawahin. Okay? Kasi habang po tayo guys na nag-harvest ng tanim natin, patuloy tayo din na magbibigay ng pagkain sa kanila. Patuloy din tayo na maglagay ng fertilizer sa tanim natin habang nag-harvest po tayo. Para hindi sila huminto sa pagbigay ng bunga. Kasi kung hindi tayo maglagay ng fertilizer sa tanim natin, kung huminto tayo sa paglagay ng pataba or ng pagkain ng fertilizer sa tanim natin, parang huminto din sila guys sa pagbigay ng bunga. Okay? So habang nagbibigay pa ng bunga, patuloy pa rin tayo nagbibigay din ng pataba nila, ng fertilizer nila, kasi yun talaga ang parang pagkain nila, yung abono. Okay? So patuloy tayo guys. So guys, yung pangalawa lagay ko dito. So madali lang to guys kasi madali lang to guys kasi na ginalaw na pito kahapon ng baril ko. Parang nahabukan na pito, sasabing habok ko kasi sa wari-waray. So tandaan nyo guys, huwag nyo ito tamaan yung katawan. Huwag yung katawan, yung katawan wag yung tamaan guys, kasi mayroon pa itong halo na urea. Yung urea po is mainit ito sa katawan ng tanim natin. Baka po hindi makayanan ng tanim, is unti-unti po yan mamatay. Okay, so patuloy tayo guys. Ito lang dito lang sa puno natin ilagay okay. Yun lang guys. So ito pa guys, sample pa. Diyan lang ito guys, madali lang guys. Alam nyo guys, sa totoo lang, ito ang sinasabi ko. Dapat bungkalin nyo muna guys, bungkalin nyo muna yung lupa, or habukan nyo muna, galawin nyo muna ang lupa bago po kayo guys maglagay ng fertilizer, para madali talaga mag-absorb yung abono sa ilalim. Yun po guys, okay? Last na po tayo guys kasi gutom na po kami. Ilagay natin dito. Okay? Yun lang guys yung pinakita ko sa inyo, kung paano ako maglagay ng fertilizer sa pang-anim na application dito sa tanim kong sitaw or string beans. So
sana guys nasundan nyo po ako at sana po napanood nyo po. Kung mapanood nyo po yung video ko, panoorin nyo lang buo, okay? So lahat ng video ko parang, kasi yung iba medyo mahaba, panoorin nyo lang buo kasi alam nyo guys, marami po kayong matutunan sa akin, no? Kasi sa pagtatanim ko ng iba't ibang mga gulay, mga diskarte, mga tips, mga pamaraan kung paano pa magtanim ng iba't ibang mga gulay, okay? So yung lang guys yung pinakita sa inyo. Medyo napapagod na pa ako. Napagod na pagsasalita pag sinasabi ko sa inyo. So maraming salamat guys sa inyong lahat sa patuloy na pagtiwala sa aking sarili. Ang masabi ko lang sa inyo guys, thank you po sa inyong lahat. Thankful pa ako sa inyo na alam kong maraming nanood sa video ko. Okay, so lahat na nag-subscribe sa akin, na nag-comment, sa lahat ng nanonood ng mga video ko, so hindi ko po yung makalimutan. Lahat ng mga kapilido ko, mga kilala ko, mga ka-farmers, nagtanim mga gulay, magtanim mga palay, lahat ng mga tao sa buong mundo, sa buong Pilipinas, lahat ng mga kapamilya ko, kapilido ko, maraming salamat yung lahat. Hindi ko po yung makalimutan. Mga security guard, kamusta po kayo? Okay, yun lang guys. Thank you for watching guys. And please like, subscribe, and comment na rin sa comment box section kung ano pong nasabi ko. And huwag niyo kalimutan i-bell all yung notification para always po kayo updated sa bago kong mga video na upload. So bye bye po sa inyong lahat. Thank you for watching guys.